Paano ayusin ang reverse ng impact drill na hindi na gumagana? Manood at matuto at magka-idea na rin kayo kung paano ayusin to. Forward to. Gumagana yung forward nya. Reverse naman natin. Lipat natin sa reverse. Ayun yung sira nya, hindi gumagana. Forward uli. Magana, reverse, wala. Halika, ayusin natin to. Panoorin nyo lang ako kung paano magawa tong impact drill na sira na yung reverse. Dapat nakatanggal na sa saksakan yung plug for safety bago buksan para hindi makuryente. Buksan na natin yung impact drill. Ito, naka-unplug na to. Buksan natin yung impact drill. Hanapin natin yung sira nya at ayusin. Ito lagi yung problema pag reverse forward yung hindi na gumagana. Ito, yung selector nya, yung reverse forward. Ayun lang lagi yung problema. Pag sira na yung reverse or forward ng impact drill nyo. Tanggalin muna natin yung switch. Kasama na rin yung selector nya. Gamit tayo ng cutter. Kasi nakadikit pa yung selector nya sa switch. Sundutin lang natin sa gitna. May 4 na paa yan eh. Yung lock nya dyan. Kaya dumidikit. Kailangan mapaghiwalay yan. Ito lang lagi ang sira kapag reverse forward ang problema. Itong selector na to. Hindi natin dyan susundutin kasi naka-lock yan dyan. Sa kabila natin susundutin. Hindi rin sa gilid dyan sa ano. So may 2 butas dyan sa likod. Para may angat. Ito yung naglilipat sa ano eh, reverse forward. Ayan o, sa loob niya. Sobrang alikabok na. Pinapasukan ng alikabok katagalan. Kaya nasisira yung reverse or forward ng impact drill nyo. Brasan muna natin. Ito 50-50 to. Kung gagana o hindi. Kasi gagamitan natin siya ng WD-40. 50-50 pa rin to. Linisan muna natin. Sobrang alikabok na sa ano, kakagamit. Kuha lang tayo ng WD-40. Lagyan natin. Ayun. Ayun, nalagyan na natin yung sa loob niya, yung selector. Lipat-lipat natin. Ano to, disposable to eh. Tinry ko lang. Kung gagana. Minsan gumagana pag nilalagyan ng WD-40. Pero kadalasan talaga kahit ano ng WD-40, minsan di rin natagal. Ang magandang option talaga dyan, palitan ng reverse forward niya, yung selector. Para bumalik sa dati. Mahirap ano to, pag nabaklas mo yung mga tornilyo niya dyan, selector, mahirap na ibalik. Kaya medyo naiangat ko pa. Linisan na rin natin yung takip na tinanggal. Brasan na rin natin. Para pag binalik, malinis na. Ayan. Nabrasan ko na yung takip niya. Balik na natin sa dati.
Ito 50-50 to kung gagana o hindi Pero best option talaga palitan ng reverse forward selector. Dapat yan pumipitik. Tanggalin ko ulit kasi naiangat ko yung isang metal niya dyan. Balik natin. Makikita nyo kung gagana o hindi. Kasi nga binuhusan ko siya ng ng WD-40. Kita nyo, nahihirapan ako ibalik yung naiangat ko. Lalo na kung nagtalsikan pa yan, mahirap na ibalik. Maliliit lang kasi yung piyesa nun Ayan, dapat yan napitik. Ayan, okay na. Balik na natin yung takip uli. Ayan, pumipitik na. Kabit na natin. Punasan muna natin yung selector niya para hindi kumakalat yung WD-40. Balik na natin yung selector sa switch. May 4 na naka-usli dyan na lock. Tapos ididiin lang natin yung selector papunta sa switch para mag-lock siya. Lagi nyo lang panoorin yung mga video kong i-upload para matuto rin kayo mag-repair ng mga power tools katulad nito na nasira na yung reverse niya. Balik na natin yung adapter niya na reverse forward. Dapat kapag binalik yung selector niya, yung reverse forward, nagklik-klik o lumalagotok yung tunog niya para pumapalo siya. Balik na natin uli yung takip niya. Tapos tornilyohin natin. Ito, natakpan na natin yung impact drill at na tornilyo. Ngayon, saksak na natin sa 220 volts kung nagana na yung reverse niya. 50-50 to kung gagana o hindi Reverse, wala. Wala Saksak natin uli. Baka maluwag lang. Reverse siya na wala. Forward. Reverse, wala talaga. Forward lang yung nagana. Minsan effective, minsan hindi talaga yung pag nilalagyan yung WD-40. Dapat talaga palitan to ng bago. Kahit anong pindot natin, di talaga nagana yung reverse niya. Forward lang yung nagana. Papalitan natin ng
selector to ng bago. Ang best choice talaga, palitan siya ng selector niya, yung reverse forward, para bumalik siya sa dati niyang ikot, yung reverse forward niya. Ayan, nagklik-klik. Ang lakas ng tunog. Lagi nyo lang tatandaan yung pagbaklas nito, dapat picturean nyo or videoan nyo para hindi kayo malito pag binalik yung mga wire niya. Kasi nakakalito rin yung mga wire nito kapag binaklas nyo lahat. Ito, tanggalin na natin yung selector niya. Bubuksan ko to yung selector niya kasi hindi sila magkapares ng yung nakausli sa selector niya. Bubuksan ko to, ito. Diyan natin bubuksan. Ayan yung nakausli, oh. Hindi sila magkaparehas. Pagpapalitin ko sila. Unahin ko nang baklasin yung selector na bago. Ito yung babaklasin natin. Dito natin babaklasin sa likod. Sa dati pa rin. Ayan, angat na natin yung takip niya. Tapos, iipitin natin. Baka kasi tumalsik yan pag inangat natin yung nakausli. Ipitin natin para di tumalsik. Ayun, naangat na natin. Tapos yung kabila naman. Buksan natin uli yung yung second hand. Inilagyan natin ng WD-40. Angat natin, hawakan para di tumalsik. Ayun, pagpapalitin natin ngayon yan. Hawakan, tapos natin, patulak, pababa. Tapat lang natin. Ayun, nakatapat na. Nakalock na siya. Ngayon, takpan na natin uli. Tapos, natin yung selector niya. Kung malakas yung click niya, yung tunog. Ayun, malakas yung click. Okay na. Balik na natin yung dating niya. Yung takip. Yung second hand. Para hindi rin tumalsik. Dapat na-videoan nyo o na-picturean nyo na yung mga selector nyo or wire, mga wire niya. Dapat ganyan. Ngayon baklasin na natin yung nakatakip sa selector niya. Diyan sa likod yung may butas. Angat lang natin. Unahin natin baklasin yung dalawang wire. Dalawang wire muna. Yung black at saka gray. Iangat lang natin para matanggal sa pagkalak niya. Yung black. Tapos yung gray na wire. Ikakabit natin ito sa bagong selector niya. Dalawa-dalawa lang muna. Ito yung black. Pindutin, pasok natin tapos pindutin natin para mag-lock siya. Ayan, nag-lock na siya. Yung kabila naman, yung kulay gray na wire. Atakin natin. Ayun, nag-lock na siya.
Black at saka gray, lock na yung wire niya. Yung blue naman, tsaka yung gray. Angat lang natin. Ito lang naman yung naglilipat-lipat yung reverse forward niya. Nag-iiba ng polarity. Kaya nagkakaroon ng reverse forward. Kumbaga sa DC, pinaglilipat niya lang yung positive tsaka negative. Yung reverse forward niya. Lock lang natin. Pindutin natin. Ayaw pa umano. Isang dumudulas. Maglalak ka rin. Modulas. Ulitin lang natin. Ayun, naglock na. Balik na natin sa switch niya. Ilalak natin sa 4 na paa niya. Sure ball talaga pag pinalitan ng bago yung selector niya, yung reverse forward. Mas best choice talaga yun kaysa yung WD-40 lang. Minsan kasi mabilis na rin masira yun eh. Babalik din sa dati niya. Balik na natin yung adapter niya. Tapos lock na natin. Takpan na natin siya. Tingnan kung may maiipit bago siya takpan. Kaya mukha nang wala siyang maiipit. Lagi lang manood at matuto sa pagre-repair ng power tools. Balik na natin yung takip. Ayan, selector niya nag-click, malakas yung tunog niya. I-plug in na natin. Ito sure ball na to gagana kasi napalitan na natin yung selector niya na bago. Forward. Reverse naman. Ayan, nilipat ko na. Maganda talagang option yung palit bago. Mas tatagal siya pag palit bago talaga. Ayun, sana may natutunan kayo kung paano mag-repair ng reverse forward, paano pagpalit.